Hello Team Authentic all over the world! Ready na ba kayo sa summer? Eto na yun. Dito natin sisimulan ang ating summer series sa Coron, Palawan! Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe. Kung magbubuk po kay Bayakluk, ito po yung ating promo code para magkaroon kayo ng up to 5% discount. At kung hotel naman sa Agoda, nasa ibaba po yung ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na! Go with me, Mel! I just want us to go. Drop everything and just go. Hello everyone! Hi guys! We are just landed here in Coron. Sisimula na yung ating summer series! Yes! Alam nyo, sa totoo lang, yung pababa pa lang dito mismo sa airport, grabe, may iyak moment na, promise. Ang ganda nung nasa side mo, no? Grabe, yung palang nakakaiyak na. So in this episode, ipapakita namin sa inyo kung paano kayo makakarating from the airport going to your hotel. So, maliit lang yung airport nila. And then, we have to pay 200 pesos. Eto. Ayan. For environmental, tourism, and development fee. And then, of course, pwede kayong mag-book online ng inyong transfer. Meron din yan, 250 pesos. Pero ang gagawin natin ngayon, titignan namin kasi kung dito, meron din kaagad. Last time na unang punta natin dito, meron talagang kaming transfer agad. Ayan, meron dito, naghihintay Klook. So nakita ko sa Klook, 250 pesos. So tara, hanap tayo kung saan pwede na parang DIY lang. And then of course, yung mga resorts, nandito lang din sa labas. Guys, sasabihin nyo lang kung ano yung pangalan ng hotel ninyo, resort, or hostel. And then, sila na magsasabi sa inyo kung saan kayo sasakay. Kumbaga, parang ginugroup-group tayo. So, tara na! Ayan lang yung paglabas sa paglabas lang, magtanong lang kayo. Tara na guys, pasok na tayo. So, tayo pa lang yung pasahero. Ayan, malaki yung van. And then, yung bayad niya, same din. 250 pesos. Nandito na tayo sa van, lagpas 5 minutes na wala pa rin sumasakay. So yun yung magiging disadvantage. Kapag ka nag-book kayo online, kumbaga salpak agad, tapos syempre, kumbaga doon pa lang sa bookings, naipon na kayo. So more or less, baka alis agad. Itong ginagawa natin kasi punuan talaga. Oh, tsaka titingnan natin guys kung antay mo mapuno tayo, Yes. or pagkatapos ng mga flight na dumating, aalis na ba kagad tayo agad. Or ang worst, maghihintay pa tayo ng another flight. So ayan ang ating aalamin, and then kulang-kulang 1 hour yata yung magiging biyahe natin going to, saan nga bang park? Yung Luwalhati, no? Luwalhati Park. Ay, yun yung pinaka-Coron Town. So, pangalawang beses na namin dito, pero yung unang punta natin, that was pandemic pa. So, wala pa masyadong tao, ganyan. Tapos, lahat ng tourist spot din na pinuntahan namin, as in walang tao. So, ngayon titignan na natin yung situation. Ang maganda pa ngayon, puro mga foreigners. Alam nyo, mga 90 to 95%. Promise, hindi kami nagjo-joke. Puro foreigners talaga yung kasabay natin. So, palakpakan tayo dyan. Ibig sabihin, buhay na yung tourism dito sa Pilipinas. Lalo na rito sa Coron ngayon. This is it. After mga 30 minutes of waiting, nakompleto na tayo. Kasi kailangan maging 8 tayo sa isang van. Ayan. Kaya, pakiramdam namin mas okay kung magbubuk na lang kayo ahead. Or kung may budget, solohin nyo siya, 2,000 pesos kapag ka-private. Ayan. So magkita-kita na lang tayo sa ating hostel. See you! And after, kulang-kulang 40 minutes lang naman pala, nandito na tayo sa ating accommodation. Ito ang Seahorse Guest House. And ang ganda ng location natin. Kasi pagka dinerecho natin to, nandito na yung Luwalhati Park. Nandito yung nakalagay na I love Coron or I am Coron, something like that. Yung pinaka-signage. And then guys, ang ganda ng resto.
nasa harapan talaga natin. Ibang-iba na yung Coron ngayon kaysa nung una namin siyang nakita. Kasi nga, that was pandemic pa. So tara, check-in na muna tayo. Tara na guys, pasok na tayo. To be honest, wala naman kami ritong kahit anong expectations. Kasi nga, budget hotel talaga siya or hostel. Sabihin namin sa inyo kung magkano lang siya mamaya. Ayan. And then ito kagad yung reception niya. And then mag-stay lang naman tayo rito ng 2 nights. And then, pinili na natin yung budget hostel kasi magdi-day tour naman tayo. At mag-island hopping. Akyat na tayo. Ating best friend, ang hagdan. Best friend natin yan. At saka akyat tayo ng Mount Tapias. Ayan na, sinabi na kagad namin sa inyo. Hindi namin kayo titipirin. Akyat agad tayo ng Mount Tapias pagkatapos nating mag-check-in. Actually, ang ganda ng pagkakapinta itong guest house. Alam mo yun, para kayong pumasok sa ilalim ng tunnel. Yung parang ganun siya. Ayan o. May design talaga. And then may pa-painting dito. And ito na kagad yung ating room. Nasa 2nd floor lang tayo. Swerte. Kasi kung hindi, meron pa ditong 3rd floor. And welcome to our room. So ganito yan guys. Kasi baka magulat kayo, laki ng room natin. So sinabi sa amin na upgrade daw tayo sa family room. Pero hindi namin alam na Enzo kung matutuwa kami o hindi. Kasi hindi namin alam, baka yung may nauna kasi sa amin na nakapag-check-in. Hindi talaga namin, hindi na namin tinanong kung bakit kami na-upgrade. Kaya lang kasi, yung binook kasi natin, double room lang siya, pero sea view. So ngayon, ito yung na-upgrade sa atin, family room, mas malaki siya, and of course, mas mahal to ng kaunti. Pero yun nga lang, hindi siya sea view. Pero okay na din, baka kasi napuno. So hindi na namin alam. Pero ito yung surprisingly dyan, ngayon lang nga tayo nagkaroon ng ganitong guest house pa ha. Hiwalay yung bathroom. Ito yung bathroom in fair. Merong heater, hot shower, di ba? And then, ito naman yung ating toilet. Automatic best. Charot! Oh. Ay! Bakit Mitchell bidet? Mitchell bidet. Wala siyang bidet. So, grabe. Ang laki ng room, to be honest. And then, ito meron ditong table and chairs. So, pwede ditong kumain, ganyan. Kung ano gusto nyo gawin, magkape. And then, ito pa. Meron ditong wash area. Ang arte naman ng wash area. Diba? Actually, ang laki ng room eh. And then, ito talaga yan, guys ha. Kung titignan mo siya in person, medyo luma siya, no? As in, hindi naman medyo. As in, luma nga talaga siya. Ang maganda lang kasi kung paano siya dinesign. Nakita niyo naman kanina yung wall, di ba? Iba yung design. Ito din, ang ganda ng pagkakadesign ng wall. So, nakatulong siya. Luma, pero hindi siya pangit tignan. And, bulaga! Ito na yung ating beds. 2 queen-size beds. Ang laki. And then, may fan dito just in case. Siguro kapag summer, mainit. And then, may AC naman. So, carry lang. And then, ito yung view natin. Pakita sa inyo na Enzo. Ito yung sinasabi namin sa inyo kanina na restaurant. Gandang-ganda kami sa restaurant. Edi, ayan ang naging view natin. And ito na nga yung ating room. At binook lang namin siya sa Agoda. Magkano siya? 1,775 per night. Imagine, 1,775 lang siya a night. Kasama na rin dyan yung breakfast. So bukas, papakita namin sa inyo yung breakfast. Although, pinapili na tayo ngayon, plated lang siya. Pero di ba naman sa 1,700. And then, ang ganda ng location niya. As in, konting kembot lang nasa Luwalhati Park na tayo. So ayan, yay! Nandito na ulit tayo sa Coron. And gaya nga na sinasabi namin sa inyo kanina, hindi namin kayo bibitinin. Ito yung hindi namin nagawa nung unang punta natin sa Coron. Kasi that time, lang talaga kami. Turistang-turista, ayaw namin napapagod. So ito ngayon, gagawin na natin siya.
aakyat tayo ng Mount Mount Tapias. Tapias! Let's go! So guys, bilan tayong tubig dito para meron tayong baon paket sa Mount Tapias. So hintayin lang natin si Enzo. And then, ito na nga yung paligid natin. Grabe! Ito yung gustong-gusto naming vibe. Yung very probinsya feels. So, syempre, dahil gandang-ganda kami dito na tayo kakain mamaya. Yan. So, ang flight nga pala natin kanina ay 2:20. Nakarating tayo dito sa airport ng 3:30. So, now, it's 4:50. Sana maabutan natin ang sunset. Kung hindi man, kere lang. Ayan. Siyempre, ang uso sa mga province, di ba? Yung mga ihaw-ihaw. Ayan. Ang saya! Anong last time nga rin pala na pumunta tayo dito kasi nga pandemic, walang mga estudyante. So ngayon, ayun, umundang estudyante. So for sure, yung Luwalhati Park, as in, magiging tambayan din siya ng mga estudyante. Mamaya na tayo doon pumunta, taro na nga. Huwag madali muna tayo umakyat ng Mount Tapias para hindi tayo gabihin. Ay naku, sobra kaming na-happy. Buhay na yung koron. Yung unang punta kasi talaga namin dito, as in patay yung area. Ngayon, grabe, buhay na siya. And ang daming foreigners. Actually, para na rin siyang El Nido at saka Siargao pagdating sa mga foreigners. So, ito na. Akyat na tayo papunta ng Mount Tapias. Guys, bago tayo umakyat sa Mount Tapias, pakita lang namin sa inyo, just in case hindi kayo magbubook online, ito yung mga presyuhan. Ito. Meron kasing iba't ibang klase ng tour. Merong Tour A, Tour B. Ayan, ito yung mga pupuntahan. Tapos tayo, yung binook kasi natin online, yung Super Ultimate Tour. Kasi gusto nating puntahan yung Kayangan Lake at saka Barracuda Lake. Magkahiwalay kasi siya. Dati ang ginawa namin Tour A and B. So ito yung presyuhan. Actually, same price. So just in case, pwede na rin kayong mag-book dito mismo. Just in case, ito yung mga numbers, oh. Oh. Ano best, kaya pa? Kakayanin para sa Mount Tapias. Yes. Di ba nga nagbaon pa ako ng tubig? Yes, actually, nakakahingal kasi siya. Dahil ito nga, paakyat na naman, oh. Puro paakyat yung daan. And then, alala ko, dito yung accommodation namin before. Ay, oo, doon. Tapos ang nangyari, di ba? That time, hindi pa tayo umakyat. Dito Yes. tayo sa taas noon. Oo. Diyos ko, sana pala nung pala umakyat na kami kasi accommodation namin nandito sa taas na before. Very triste na talaga tayo dati, no? Oo. Ayaw natin napapagod. Yes, very turista. Ayaw mapagod. Tara. And then ito rin, ang gaganda ng mga restaurants dito, guys. Ayun. Kasi yung parang mga kubo. Nakikita na namin yung future, nakikita na namin yung hagdan. Nasang nakakatawa talaga dito sa Coron, no? Yung turismo talaga dito, guys, talaga, okay na okay. Yes. Doon nga, guys, nakikita ko mga foreigners yung makakasabay natin paakyat. Yes, nakakatuwa siya. Sana magtuloy-tuloy at sana rin maalagaan yung Coron para mas marami pang turista at marami pang mga foreigners ang pumunta. Kamusta naman yung paakyat ka tapos nagbablog ka? Hinga Israel! Hinga Israel, grabe. Siya niakyatin natin. Ayun, yung mga foreigners yung makakasabay natin. Actually, hindi pala makakasabay. Naiwan na pala tayo. So, tara na. Let's go! Carry natin to, bes! Huwag na tayo magmadali. Hindi natin to, baka mabigla tayo. Yes, go! Dito pala sa baba, guys, oh. Merong nagbebenta ng drinks bago kayo umakyat. Hey! Dami bakit to? Parang ang basa ko naman, nasa 720 steps lang siya. So, kaya na natin yan. Naakyat na natin ng Fushimi Inari. At saka yung Budbonggaw. Budbonggaw. Sa Tawi-Tawi. Maning-mani to sa atin. Mani na to. Kayang-kaya na natin to.
Kayang-kaya natin to. Kayang-kaya natin to. Ang kaibahan niya, no? Matataas yung baitan niya. As in, mag-effort ka talagang Yes. taasan yung steps mo. At saka nga, ang tagal na rin natin hindi kasi nakakaakyat. Oo. So baka ganun siya. So dapat siguro, sanayin uli natin yung sarili natin. So kasama uli kayo dito. Akyat tayo kasi wala tayong hihilingin ulit. Ano lang tayo? Papasalamat lang ulit tayo, di ba? Tara na guys, sakita tayo. Nasa level 2 na tayo ng ating pag-akyat. At level 2 pa lang, maganda na ang ating view. Yes. Ayun, syempre. nakikita natin yung dagat dito. View naman kasi talaga, yung panalo dyan. The more na mas mataas tayo, the more na mas magandang view yung makikita natin. Kaya tara na. Isang baba pa natin. Level 2 pa nga lang tayo, di ba? Ito yung pinanggalingan natin. Diyos mio, look at this view! Ang ganda kagad ng view natin. Pigilan muna natin ating mga sarili na magbilang. Doon natin to sa taas gagawin. Ganda! So, tara na! Sabi guys, ganda oh. Stairways to heaven ang dating. Ganda niya, in fairness. So tara na. Let's go. Kayang-kaya natin to. Ay, sa Enzo nga, kayang-kaya. Guys, huwag kayong lolo-koloko. Nakaka 100 steps na tayo. So, ilan na lang? 620 na. Kayang-kaya yan. Ganda, no? Napaka-peaceful. Kaya natin to, best. Kaya pa. Sana pa hot spring na lang tayo. Charot! Makinit na lang tayo. Nakapag hot spring na tayo, makinit hot spring. And you know guys, hindi namin alam ngayon kasi hindi pa naman namin ulit natatry. Yun yung pinakamainit na hot spring na natry natin. Dito diba? sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, ha. Yun yung pinakamainit. So kapag kami time din kayo, puntahan nyo siya. Tayo, hindi na natin siya ginawa kasi nga, nagawa na natin siya before. Kaya tayo rito bumalik, limited lang yung time natin. Gusto namin gawin yung mga hindi pa natin nagawa last time. Tara na. Kayang-kaya pa to. Ang maganda rito, ang daming naglalakad, ang daming umakyat, so hindi ka matatakot. Number 2, it's free. Ganun siya. So for sure, abutin tayo ng gabi. Tignan natin kung may ilaw mamaya pagbaba natin. So ito lang, medyo nakakalungkot lang siya. Binabandal. Sayang. Ito pa, punong-puno na siya ng bandal. Ay, Diyos ko, apakaganda ng Pilipinas. Alagaan sana natin. Grabe, itong Coron, world class sana. Kaya lang, ayan, hindi na rin naaalagaan. OMG! Nasa pang 400 pa lang yata tayo na steps. Grabe, apakaganda! Ito yung mga mountains, Tapos, ito yung sunset. And then, ayun yung dagat. Siguro magbilang na tayo dito. Huwag natin ito ipagkait sa ating mga sarili. Yung ganitong kagandang view, binibilangan to. So, sabayan nyo na kami. In 1, 2, 3. Ang ganda! Ito yung ating first bilang sa ating summer series. And super deserve. Ganda. Sa ganda nitong Mount Tapias at sa ganda nung sunset na na-experience natin, ang sarap sabihin na Huyu, Mount Pusi. Diba? Yung doon sa Lao. Grabe. Talagang hindi ka nalalayo. Dito pa lang sa Pilipinas, ang ganda-ganda na talaga. So ayan, super happy kami na finally, eto, ginagawa natin yung pag-akyat dito sa Mount Tapias. Ito kasi yung na-miss natin last time. And nandito pa lang tayo yung sa kalahati. Super worth it. Going 600 steps. And ito yung view natin. Ganda ng view, no? And ayun na nga, gaya nga na sinasabi namin sa inyo. Pababa na yung karamihan. Tayo, akyatin pa rin natin yan. Diba? Ang importante, makakyat tayo sa pinakitaas. Konti na lang, kering-kering na natin ito. 600 steps!
steps. 120 steps more. Mararating na natin pinakatuktok. Diba? Sabi naman namin sa inyo, pipilitin natin marating yung tuktok. Actually, mukha siyang easy climb. Kasi ang konti ng steps, akala nyo 700. Pero ang tarik niya kasi. Ayun, lalo na dito sa last 100, ang tarik na ng mga steps. Ito yung pinaka-view natin dito sa ika-600 steps. Yung nakikita nyong lupa na yun yung market. Kapag ka nag-island hopping kayo, diyan kayo ibababa. Doon kayo sa Luwalhati Park, isasakay, tas diyan ibababa. Ganda na! Grabe! Partida yan ha, medyo madilim na. Umaming kayo. Hindi ko na maitago yung hingal. Rinig na rinig nyo, no? Hindi na may kubli. Hindi na may kubli. And, narating na natin yung parang 360 degrees na view deck. Nandito yung Coron na signage. Tara, let's go! May nakalagay dong marker na 700. So, siguro mga pang 660 to. And then ito, yung may signage na Coron. Ayan siya. And then, tingnan nyo naman itong view na to. Palalakarin natin sa Enzo. Pakagandang view! Diyos ko, Lord Jesus. Pakaganda po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa amin po napunta ang Coron. Napakaganda. Diyos ko, kahit saan tayo tumingin, walang tapon. Diba? Ay. Mapapa-thank you, Lord, ka talaga. Sa dami ng bansa. Sa Pilipinas napunta ang Coron! Resibo guys. Baka kala nyo, kumuha lang kami ng footage sa iba. Ayan, resibo. Ito yung Coron. Ayan, di ba? Yan yung pro. Oo. May paresibo tayo. Ay, grabe. Kung ganito naman kaganda yung view, talagang pipilitin nyo talaga umakyat. Totoo. But the truth ha, wala pa tayo sa pinakatuktok, meron pa tayong mga 40 steps. Feeling ko, kahit yung mga beginners, kayang-kaya to. Huwag nyo na lang madaliin. Kasi maganda dito, lahat ng dadaanan nyo, patag eh. Patag siya. Pati yung hagdan, stable. So, hindi dito yung parang madulas. Ano ba yan? Pati yung lamok, nakikisang-ayon sa akin. Hindi dito yung parang... yung parang matarik yung matarik, oo. So, okay lang. I mean, talagang stable yung hagdan na tatapakan ninyo. So, sa mga beginners, carry to. So, kung gusto nyo mag-sunset, akit na kayo rito ng mga 2 or 3. Aga-aga na. Or maybe 4. Para, pagdating ng sunset, for sure, nasa taas na kayo. Actually, nagulat kami. Ang dami na namin nakakasalubong pababa. So, I can't imagine kung gaano kanina kadami yung tao dun sa taas. Ay, grabe. We love Coron! Ito na yung last stage. Last stage! Ayun, nandun yung cross. Yun na yung pinaka-taas. Diba? Mararating na natin yung pinaka-peak. Let's go, mga 40 steps na lang to, kering-keri! And this is it! Nandito na tayo, Pang 700 steps na natin. Mararating na natin yung pinakatuktok. Nakakatuwa. Diba? Talagang kapag gusto and buong-buo yung ating determination, mararating natin yan. Ayan. 720 steps. And ayan na si Enzo. Yay! Congrats! Diyan na yun yung cruise. Totoo na. Nandito na tayo sa Mount Tapias View Deck. Ito na yung pinaka-peak. And alam nyo, kahit gabi, ang ganda niya talaga. Pero syempre, mas makikita natin yung ganda niya kung mas maliwanag pa sana.
Ganda, no? Hi, Lord. Mapapa-thank you ka talaga lagi kay Lord. And ito na yung moment na manghang-mangha na lang kami sa nakikita namin. Guys, ito nakikita yung reflection namin. Totoong-totoo yan. Kasi, ito yung view natin. Pakita lang namin sa inyo bago tayo medyo mag-recap nitong ating experience sa Mount Tapias. Ito yung ating view. Kaya ganun, kaganda yung lighting namin. Kasi ito yung ating view. It's 6:30 p.m. Ganda, no? Whew. Lahat ng pagod, super, yes, super worth it. Yun. So talaga, if you have the chance, nandito kayo sa Coron, puntahan nyo to guys. Kasi bumibiyahe nga tayo ng Lao. Oo nga. Pumunta tayo ng, saan nga yun? Mount Pusi. Oo, saan ano yun? Saan lugar sa Lao? Luang Prabang. Sa Luang Prabang. For this view, yung ganitong itsura. But to be honest, mas maganda to. Dati kasi hindi namin siya makompare dahil hindi naman kami nakaakyat dito sa view deck ng Mount Tapias dito sa Coron. But now, para lang meron kayong reference, mas maganda yung view dito sa Mount Tapias kesa doon sa Luang Prabang na Mount Pusi. Ang pinagkaiba lang, no, yung view natin doon, yung Mekong River. Mekong River. Dito naman, yung ganda ng dagat ng Pilipinas. Yes. Mismong dagat ng Coron. At saka yung mga islands, yung mga islets, Ganun. and then itong mga bundok. Apakaganda. So, pasensya na. Ipagdadamot na namin sa inyo yung pababa. Kasi yung pababa, kitang-kita na namin yung view. Kasi doon na nakaharap. So, nanamnamin na namin. And then, the next na magkikita tayo, doon na nga tayo kakain siguro, no? Doon sa may restaurant sa tapat natin. Kasi ang ganda ng vibe doon, eh. So, yun naman, yung reward natin. Reward na naman! Although, diba, nung pagpakit tayo dito, ang dami natin nakikita Dami. magagandang restaurants, no? Oo, pero since yun yung malapit sa may accommodation natin, sige, doon na lang muna tayo kumain. And it's dinner time. Nandito na nga tayo sa Sabor. And ito yung ating accommodation. Harap na harap lang siya. Tara, akyat na tayo. Tignan natin kung ano ang ating makakain for dinner. And then pakita na lang namin sa inyo yung in-order natin. Guys, ito yung in-order natin. Crispy pata. And then, sinigang na hipon. Ito, very promising. Mukhang masarap. Kahit yung sabaw, bango. At syempre, mag-rice tayo. Tig-isang rice lang kami muna ni Eds. So, guys, patawarin nyo na kami. Nag-crispy pata kami. Ngayon lang to, promise. Gumawa na naman tayo ng explanation. O kasi napagod eh. Charot! Tignan na natin yung sabaw. Pero grabe yung sabaw na, bango-bango. Bango, oo. Sarap. In fairness, masarap yung sabaw. And then, eto, patawarin nyo na kami dito. Hindi ko alam kung magagalit ba kayo or baka mainggit ko kayo dito. Yay! Crispy pata! Crispy pata! Ngayon lang po. Charot. Tara. Pero usually naman ganun kapag first night natin sa isang lugar. Bongga kami sa Pudang. Pero kung yung mga susunod na araw, Hindi natin magtitipid. yes. Pronto. Kaya naman. At saka nga sa mga probinsya, mura yung mga crispy pata. Kaya try nyo na rin kahit once lang. Kaya inaya ko pa kayo. Tara, kain lang muna tayo. And we are done. So tara, lakad-lakad muna tayo. Pampababa ng kinain. And it's 8:30. Gusto namin sa inyo ipakita yung vibe dito sa Coron kapag gabi. In fairness, buhay pa. Diba? Oo. Ayun, may mga rooftop bars din. Nakita niyo yung ilaw na yun. And
And magkano yung nakain natin? 1,177 kasama na yung service charge na 10%. Yes, and you know the drill. Kapag merong service charge, walang tipa. Walang tipang magaganap. At alam nyo ginawa namin, tumawid kami, nag-refill kami ng water. Dito doon sa reception, sa hotel. Kasi meron naman tayong water. O diba, gano'n lang naman yun. Bukas tipid na tayo. Tara, lakad pa tayo dito para lang makita ninyo kung buhay ba or chill or boring ba dito sa Coron kapag kagabi. Ayan guys, so mga ihaw-ihaw which is super popular kapag sa mga provinces. And then may mga pharmacy, yung bilihan ng mga shirt, yung mga panggamit sa swimming. Oh. Bukas pa din. Yan. So, di ba? Buhay pa dito sa area na to. As in, ayan, nakakatuwa siya talaga. Kasi nung last time, wala talaga na to eh. Ayan, ang dami dito nag-o-offer ng mga tours. So, hanap lang kayo kung saan kayo mas makakatipid. Pero actually, medyo pare-pareho din naman yung mga prices. Ito pa. Ayan din. Ultimate nila 1,700 din. Oh, pareho din. 1,700 yung ultimate. Ito pa yung nakakatuwa guys. Meron ng mga cafe. So ano talaga siya? Yung gusto nyo lang mag-chill, tambay-tambay. Meron kayong mga mapagtatambayan. And then, actually meron nga kaming nabasa kanina. Soon to open, Starbucks. Diba? Ayan o. Oh, mga cafe. At ano, as in, parang sumusunod sila sa sa Siargao. Yung ginagawa nilang maganda yung itsura ng cafe nila para mas makapag-inganyo pa ng mga turista. And yan nakikita nyo yan guys. Sa mga mata ninyo. Foreigners talaga. Ang dami talagang foreigners. Nakakatuwa ang Coron. Huwag kayong mag-worry. Meron ditong mga ATM, may mga bangko. And then, eto may M. Luwilier. Kanina meron tayong nadaanan na Palawan Pawn Shop. Oh. Ito pa, another tours. Ay, walang price. Alam nyo na. Charot. Kapag walang price, ano kaagad tayo? Pass. Pass, oo. Nakikipag-nego ka pa. Yan. So, grabe. Bukas na talaga ang Coron. And ito pa, bili ng mga pasalubong. Ay, ito, saya dito. Diba? Ay, guys, ito, bongga. Meron kami pinasukan na parang alley or street. Puro pala to mga restaurants at saka mga bars. And grabe. Puro foreigners talaga yung nakikita at nakakasalubong namin. Meron na rin palang ganitong area dito sa Coron. Ayan, lakad lang tayo rito. Ito, para meron kami ritong naririnig na acoustic or live band. Diba? Puro foreigners, no? Actually, parang na rin siyang Siargao. Ito kasi ang kaibahan, parang maliit lang kasi yung area nitong Coron Town. Kaya pag makikita nyo siya, talagang parang nasa isang area lang sila. Pero ang dami, ayan, oo nga, meron ng live band. Oh, di ba? And then, ito, lakad pa tayo dito. Ayun, puro restaurant. Ito naman dito, more on chill lang. Ay, may nakikita kami itong pailaw. Siyempre, lakad tayo doon. Tignan natin kung ano yung ganap doon. Dito naman yung mga foreigners na gusto lang mag-chill. Kapi-kapi lang sila. Ito na. Ito, kahit yung mga makakasalubong natin, puro foreigners. Ang ganda naman itong pailaw nito. Ano to? Ay, parang tapat siya ng hospital. Hindi naman ito yung plaza ng Luwalhati. Pero parang siyang plaza. Ganda, no? And we are back at our accommodation. In fairness, nagulat kami pagpasok namin kasi syempre madilim na, di ba? At least okay naman pala. Iba talaga nagagawa ng ilaw. Totoo talaga. Oo, so mas gumanda yung pinaka, ano ba tawag doon? Pasad. Makagawa na naman yung pasilyo. Ang ganda ng pagkakailaw. Tapos yung mga paintings, mas lalo siyang napansin. And then, ito na mismo yung room natin. Wala siyang maliwanag na ilaw pala.
ito lang talaga yung ilaw natin kapag kagabi na. So, kanina kaya tayo maliwanag kasi yung sunlight talaga. Daylight talaga. Yes! So, tara na mag-recap na tayo ng very light. Ang magiging mahal lang talaga papunta dito sa Coron ay yung plane ticket. So, kaya kailangan mag-book ahead kayo. Alam nyo ba, minsan nasa 3,000 plus lang yan kapag piso sale. So, abang-abang kayo ng piso sale. Pero yun nga lang, minsan kapag piso sale, ano siya, yung tag-ulan. At saka matagal pa yung travel date, no? Kung hindi naman kayo nagmamadali, go pa rin, di ba? So, pagdating naman sa transfer, ang ating may advice ay Mag-book na talaga guys sa advance. Kasi if ever guys, pag nag-book kayo advance, meron doon mag-aantay sa inyo merong placard. Yes. Nasalpak na kayo kagad sa sasakyan. Unlike doon sa on the spot tayong mag-a-avail, kailangan natin mag-antay ng ibang pasahero. yes. At tapos yung mga same time na yun, parang 3 or 4 na flights kasi meron din palang Cebu to Coron. So, yun lang. And then, ito namang room namin, caring na to sa 1,700 pesos plus. Okay na to. Oo. And then, yung breakfast, ito, insert na lang namin. Naka-order na rin naman kami kanina. Ang in-order namin ay tosilog. And then, kung ano yung magiging itsura ng kanilang restaurant, ito, insert na lang din namin kung meron ba siyang view, kung maganda ba siya. So, ayan. Ito na mismo yung ating breakfast. Kasi isa pa guys, yung location ng pinaka-hostel natin, ang ganda kasi konting lakad lang, nasa Luwalhati Park na tayo and pag akit naman pataas, nasa Mount Tapias na tayo. Yes. And then, nandito yung mga bars. Actually, dito lang tayo kumain kasi napagtripan nga lang namin. Pero to be honest, ang dami doon. Kung gusto yung mag-samgyup, merong barbecue, tapos meron pang parang ramen, ganyan. Ang dami. Tapos, Tsaka ano, di ba? Meron ding resto bars na Yes. music, acoustic. Yes, so ang dami yung pagpipili ang restaurant. Tapos yung nilakaran pa natin kanina, di ba? Buhay na buhay, makikita nyo. Parang isa na to sa pinakamaraming foreigners din na nakita natin. Pagdating sa food, to be honest, di hamak na mas mura dito kaysa sa El Nido. Nakapag El Nido na rin tayo once, medyo mas mahal yung pagkain doon. And then lalo na kung magtitipid tayo, yung mga kakainan namin next time, doon na lang tayo sa mga, meron kasi kami dito nakakain ng mga karinderya, so baka magkakarinderya tayo, tapos ihaw lang, ganyan. Ganun. First night lang naman kasi natin, kaya medyo tomodo tayo. And then isa pa nga pala, yung kinainan natin na restaurant, medyo malaki-laki yun ha, pero cash lang sila. So magdala na lang kayo ng cash. And then okay lang din pala, kahit wala kayo masyadong dalang cash, kasi meron naman dito ATM, meron namang bangko, nakita na rin naman natin kanina. So okay na. So kamusta ba itong first day ulit natin dito sa Coron? Siyempre, siksik ulit tayo. Nakakapagod siya kasi nga umakyat tayo. And then medyo minadali natin this time dahil inaabangan sana nga natin yung sunset, pero hindi natin naabutan. So, kere na rin yun. So, next vlog naman, eto na yon, mag-island hopping na tayo. Kasi, ayan, parang last time iniisip namin kung na-enjoy ba namin siya or hindi. Kasi medyo hindi namin siya na-enjoy that time kasi parang takot na takot kami lumublob sa tubig. So, ngayon, kahit paano, alam na namin, basta pala may life vest or life jacket. Ano tayo? Safe tayo. Safe pala tayo. So, ayan naman yung aabangan nyo sa ating next vlog. Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating Coron Travel Vlogs. Bye, everyone! Mwah!